Kasalukuyan ngang hawak ng Ginebra ang advantage sa serye versus TNT sa PBA Finals. At bagamat lamang sila sa serye, ay nananatili pa ring maingat si Coach Tim Cone. Sino nga ba dapat ang ma-pressure sa paparating na Game 4? Barangay Ginebra ba o TNT tropang 5G? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga paps, pero bago ang lahat, please like the video and subscribe na rin kayo for more PBA updates. Huwag na natin patagalin to. Tara, let's go! Sa nakaraang Game 3 nga ay tila nagulat talaga ang TNT tropang 5G sa adjustment na ginawa ng Barangay Ginebra dahil biglang pumutok itong si Stephen Holt. At palagay ko mga paps ay hindi talaga inaasahan ng TNT na mangyayari yun dahil alam naman natin na tahimik talaga itong si Stephen Holt sa mga nakaraang game nila. Parang lumalabas kasi na nakafocus lang ang TNT kay Brownlee, Abarrientos at Thompson. Kaya naman napabayaan talaga nila ng husto itong si Stephen Holt. At bukod sa magandang opensa niya, ay nadepensahan niya rin si Calvin Oftana. Kaya naman nung Game 3 ay naging tambakan ang naging tema. Kaya naman ang depensa ang magiging pinakamalaking sandata ng Ginebra sa Game 4. Dahil hindi lang tungkol sa opensa ang panalo ng Ginebra sa Game 3. Ang tunay na dahilan ay ang kanilang tagumpay kung saan napigilan nila si Oftana at si Nambatak. Dahil kapag hindi nakascore ang dalawang ito, ay siguradong mapipilitan si Chris Makolo na gawin ang lahat para sa opensa. At kahit gaano pa kagaling ang import ng TNT, mahihirapan silang manalo kung isa o dalawang manlalaro lang ang bumubuhat sa buong koponan. At kung babalikan natin ang Game 3, si Stephen Holt ang naging X-Factor. Marami ang nakatuon kina Brownlee at Scottie Thompson at Abarrientos pagdating sa opensa ng Ginebra. Pero hindi nga inaasahan ng TNT na biglang magigising sa tamang panahon itong si Stephen Holt. At kapag nagbigay siya ng dagdag na opensa sa Ginebra at nagagawa pa niya ang kanyang trabaho sa depensa, ay dito nagiging delikado ang Barangay Ginebra. Dahil hindi lang 3 ang kailangan bantayan ng TNT, magiging 4 pa, kaya naman sakit sa ulo ito para kay Chot Reyes. At kung tatanungin nyo ako mga paps kung sino ang dapat ma-pressure sa Game 4, ito ay walang iba kundi ang TNT. Bagamat lamang ang Ginebra sa serye, mas malaki ang pressure sa TNT. Kasi kapag natalo sila sa Game 4, haharap sila sa 3-1 deficit. At alam ni Coach Chot Reyes na mahirap makabawi kapag nabaon ka sa 3-1. Kaya naman asahan natin na ilalabas talaga ng TNT ang lahat ng adjustment na meron sila. At ang prediction ko sa paparating na Game 4, para sa akin ay mas magiging dikit ang laban na ito kumpara sa Game 3. Hindi ko rin inaasahang muling magkaroon ng masamang laro si Calvin Oftana at si Ray Nambatak. And for sure ay talagang babawi sila at mas magiging agresibo pagdating sa opensa. Gayunpaman, ang momentum ngayon ay malinaw na nasa panig ng Ginebra. Nahanap na kasi nila yung tamang defensive formula laban sa TNT. Kumpiyansa na rin ang Barangay Ginebra sa kanilang second unit, gaya nila Isaac Go, Ralph Koo at Jeremiah Gray, na anytime ay alam naman natin na kayang magbigay ng instant impact sa laro. At kapag nangyari ito ay pwedeng makuha ng Ginebra ang napakahalagang 3-1 series lead at mailagay ang TNT sa delikadong posisyon. Kayo mga paps, anong prediction nyo? 3-1 ba para sa Ginebra o 2-2 para sa TNT? Comment down below at babasahin natin yan. That's it for now mga paps. See you again para sa ating next video. God bless!